Misulang Grand Canyon ang itsura ng pagguho na yan sa residential areas sa Brazil. Malaki at malalim ang uka ng lupa na sumira na ng ilang bahay. Banta rin ito sa iba pang kalapit na bahay. Nagdeklara na ng state of public calamity ang naturang bayan dahil sa guho na pinalala pa ng masamang panahon. Ayon sa Municipal Engineering Department, sinkhole yan na bagamat natural geological phenomenon, pinapalala naman ng mga aktibidad ng tao. Nakatakdang i-relocate ng munisipyo ang mga residenteng apektado. Nakakaiyak para sa ilang namimili ang mataas na namang presyo ng kada kilo ng sibuyas. At ang mungkahi tuloy ng grupong Sinag, maximum suggested retail price din sa sibuyas para maawat ang taas presyo. Nakatutok si Darlene Kai. Nakakaiyak maghiwa ng sibuyas. Pero si Janice, di pa man naghihiwa, naluluhan na raw sa presyong 180 pesos per kilo sa Kamuning Market sa Quezon City. Kaya iilang piraso na lang ang binibili niya. Paisa-isa na lang, di ba? So, kung ano lang yung may sibuyas talaga, hindi mo na kailangan gawing sausawan. Ang tinderong si Ariel, wala raw magawa sa mahal na bigay sa kanila ng supplier. Siguro konti lang dating kaya tumataas. Konti ang dating kasi basa na nga yung iba eh. Kaya doon nagbabalot-balot kami worth 30 pesos, 50 ganyan. Bibili sila yung mga nakabalot-balot na lang, dagang 30, pang isang gamitan nila or pang dalawang lutuan. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, umaabot sa 200 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas at 90 to 140 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Malayong malayo sa sinasabi ng mga magsasaka sa Bungabo, Nueva Ecija na farm gate price o iyong kanilang benta na 60 to 80 pesos kada kilo sa pulang sibuyas at 48 pesos sa sibuyas na puti. Kung paano sa Manila, baka naman yung mga nagbebenta ron, super naman yung nagiging dagdag nila patong. Kwento ng isang onion farmer doon, hindi ganoon karami ang kanilang pananim at naantala pa ang anihan dahil nasira ng sunod-sunod na bagyo noong isang taon ang mga pananim. Yun pong mga pananim namin na dapat sana ay aanihin namin ng mga last week ng January, siguro po mga first week ng March na. Sa Cebu City, tig 200 pesos na ang kada kilo ng pulang sibuyas at 130 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Sa Batangas galing ang kanilang supply. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kailangan na ring magtakda ng MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa sibuyas. Hanggang 120 pesos lang daw dapat ang kada kilo ng pulang sibuyas at hanggang 90 pesos lang daw ang puting sibuyas dapat. Kung wala talagang sinet na price, pwedeng tumaas yung presyo. Walang limit. So, hindi ka naman pwedeng kumaso dun sa mga retailer or wholesaler dahil wala ka naman sinet na price. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng DA tungkol dito. Pero dauna na nilang sinabi na inaasahang pababa na ang presyo ng sibuyas sa mga susunod na linggo kapag dumating na sa palengke ang mga inangkat na sibuyas at dumami pa ang inani ng local farmers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Bumuo ng Special Task Group ang Manila Police District para imbestigahan ang pagkamatay ng isang lalaking humabol sa magnanakaw pero siya pang kinuyog. Ayon sa MPD, nakapanayan na nila ang mga sangkot na individual at may nakalap na rin silang mga ebidensya. Pinag-aralan na rin nila ang CCTV footage ng insidente. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktimang criminology graduate na si Christian Ambon. Itong Pebrero namatay si Ambon matapos siyang makuyog at masaksak nang mapagkamalan siyang magnanakaw. Pero base sa kwento ng biktima, hinahabol niya pala ang nagnakaw ng kanyang cellphone. The wait is over dahil ngayong araw na ang simula ng 2-day music festival na Waterbomb Manila 2025. Kahit trikang araw, ready nang makiparty at makisplash ang mga dumagsa sa Quirino Grandstand. Day 1 pa lang pero pasabog na ang performance na hatid ng opening act na si Sparkle artist Thea Astley. Magkakaroon din ng performances mula sa iba't ibang K-pop artists at K-pop groups. Kabilang sa mga performer ngayong araw si Running Man Korea star Kim Jong-kook na first time magpe-perform sa Waterbomb Festival. Nagpapasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng Filipino fans na nanood ng Running Man Korea. In-airlift o inilipad sa ere ng mga rescuer ang kabayong ito sa California sa Amerika.
Nahulog siya sa padausdos na bahagi ng Talahiban. Pahirapan ang pagsagip. Sinubukan muna siyang akayin paakyat pero ayaw sumunod. At dahil dito, napilitang patulugin ng veterinaryo ang kabayo para maisagawa ang aerial rescue. Dinalang kabayo sa isang horse riding center kung saan nila ito sinuri. Kahit sino nasisindak basta makakita ng buwaya. Pero sadyang naliligaw ang iba sa kanila dahil sa pag-encroach o yung pagsapaw ng mga tao sa kanilang natural habitat. Narito ang ulat ni Doc Nielsen Donato ng Born to be Wild. Mabangis. Kaya nitong patumbahin ang kanyang mga kalaban. Kapag naligaw sa mga kabahayan, hindi maiwasan na pwersahing hulihin ito ng mga tao. Nahuli ang buhayang ito sa gilid ng ilog na malapit sa mga kabahayan ng Bonggao, Tawi-Tawi. Isang buhaya rin ang nahuli sa dalampasigan ng Languyan. Ang ganitong insidente, madalas ginagawa ng mga komunidad na may naitatalang ligaw na buhaya. Aksidenteng pagkagat niya sa mga tao ay hindi nangangahulugan na alam niya na yung pagkain. Ay maaring meron siya ulit na pagkain na pagkukunan. Kaya't babalik siya sa lugar na yon. Si Pangil ang pinakamatanda at pinakamalaking buhaya na inalagaan ng Davao Crocodile Park. Dahil nga hindi siya natutunaw, susubukan namin tanggalin. Isang taon mula ng aking kamustahin si Pangil, ibinalita sa amin ang pagpanaw nito. Lahat ba okay na to? Talagang patok sa netizens ang signature line niya ni Mami Grace Tan Felix. Pati ang anak niyang si Miguel, sumakay na rin sa trend kahit nasa set ng mga batang riles. Narito ang aking chika. Chicken apritada, check. Creamy beef and mushroom, check din. Kahit tinolang manok, check na check din. Lahat yan made by Mami Grace Tan Felix. Sa panonood lang ng kanyang cooking videos, tiyak craving satisfied ka na agad. Lalo na kapag naririnig mo na ang kanyang signature na linyang, Okay na to, okay na to, okay na to. For sure, kahit isang beses, tumaan yan sa FYP mo. Okay na to. Lahat tuloy ng netizens, okay na to. Okay na to. Si Mami Grace nga mismo, nadala na rin sa sariling catchphrase kahit sa labas ng kusina. Okay na to. Pero wait, hindi lang netizens ha, dahil kahit mismo ang kanyang darling baby boy na si Miguel Tan Felix, nakikiride na rin sa trend. Sa kabila kasi ng mga aksyong tagpo sa series na mga batang riles, may kakwelahan din pala si Kidlat si Miguel on set. Okay na to. Kahit hanggang sa stunts, Okay na to. pati sa selfie with the team, Okay na to. at paglalagay ng hairspray. Okay na to. Ayan, okay na to. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Okay na, okay Ikaw, na. Pia, okay na to? Okay na, okay na. Okay na po. Okay na rin. Okay na rin to. Okay na yan. Okay na yung mga balita na yan. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. At happy 15th anniversary po sa atin dito sa 24 Oras Weekend. At Happy sa anniversary, mga, partner. yes, sa mga manonood natin tuwing Sabado at Linggo, maraming salamat po sa pagpapapasok nyo sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado at Linggo ng hapon. Ng 15 taon. Yes. At para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.